Dear Miss Kay, magandang araw po sa inyong lahat. Ako nga pala si Maris, 31 years old at hanggang ngayon wala pa ring asawa. Ewan ko ba kung bakit, hindi naman ako ganun kapangit. Sabi nga ng mga kapitbahay namin, maganda naman ako. Exotic beauty kumbaga. Medyo maputi ako, matangkad, at ang panlaban ko talaga ay ang maganda kong katawan. Pero siguro, may mga bagay lang talaga na hindi ibinibigay kaagad. Na hindi ko pa nga naranasan ang pasayahin ng isang lalaki. Yung may hawak ng kamay mo, may magtatanong kung kumain ka na ba, o may magsasabing I miss you. Kaya oo, Miss Kay, babaeng babae pa ang sarili ko. I mean, buong buo pa. Birhen pa rin. Pero ang kwentong ibabahagi ko po ngayon ay tungkol sa amo kong Arabo. Isang byudo. At kung paanong sa hindi ko inaasahang pagkakataon, doon nagsimulang magbago ang lahat sa puso ko. Tubong probinsya po ako ng Zamboanga. Hello po sa mga kababayan ko dyan kung meron mang nakikinig. Simple lang ang buhay namin noon. Pero dahil 7 taon na rin akong pabalik-balik ng abroad bilang kasambahay, kahit papaano ay nakaahon kami sa hirap. Napagawan ko si inay ng isang maliit na tindahan sa harap ng bahay namin. At ang mga kapatid ko naman ay nakapag-aral na at yung dalawa ay malapit na ring makapagtapos. Lagi akong sinasabihan ni inay, "Anak, ayos na kami dito. Sarili mo naman ang isipin mo." Minsan natatawa pa siya. Abay 31 ka na. Kahit apo man lang sana'y bago ako mamatay, mabigyan mo ko't maalagaan ko naman siya. Ngumingiti lang ako, pero sa totoo lang may kirot. Kasi paano naman siya magkakaapo sa akin kung ni boyfriend nga ay wala ako. Last year, nakakuha na naman ako ng panibagong kontrata. Sa Riyadh naman ang destino ko. Hindi naman nabago sa akin ang mag-abroad. Pero iba pa rin yung pakiramdam sa tuwing paalis ka na. Para bang may bahagi ng puso mo na iniiwan mo sa Pilipinas. Pagdating ko sa bahay ng employer ko, doon ko siya unang nakita. Si Sir Rahim. Mga nasa 49 anyos na siya noon. Matangkad din na lalaki. May kaunting uban nga sa balbas. Hindi naman nakakatakot ang aura nito. Byudo na siya, ilang taon na rin daw. Pero hindi na nag-asawa pa. May 2 rin siyang anak na lalaki at parehong binata na. Yung isa nag-aaral pa sa university at yung isa naman ay nagtatrabaho na rin. Hindi po ako nag-iisa sa bahay. Ilan din kaming kasambahay. May kapwa Pinay, may Indonesian, may Ethiopian. Kaya kahit papaano, hindi ako masyadong nanibago. Unang linggo ko pa lang noon, napansin ko na agad na mabait si Sir. Hindi siya yung amo na sigaw ng sigaw. Madalas nasa opisina siya o kaya nasa study room. Isang umaga, habang naglilinis ako ng sala, bigla siyang dumaan. "Good morning," bati niya. Nagulat pa ako kasi bihira yung amo na unang babati. "Good morning, sir," sagot ko naman. Tumango lang siya tapos huminto sandali. "You are new?" "Yes, sir. I arrived last week." "What is your name?" "Maris, sir." Ngumiti siya ng bahagya. "Welcome to the house, Maris." Simple lang yung usapan na yun. Pero hindi ko alam kung bakit. Parang ang gaan ng pakiramdam ko buong araw. Kilig na kilig ako noon, Miss Kay. Pero hindi naman ako umaasa. Dahil sa totoo lang, hanggat maaari ayoko rin ng ibang lahi. Pero yun nga, mukhang kinain ko rin ang mga sinabi ko. Lumipas ang mga linggo, naging okay naman ang lahat. Yung routine ko araw-araw. Gigising ng maaga, naglilinis ako, naglalaba minsan at magluluto. Tumutulong ako sa ibang mga kasama ko. Sanay na ako sa ganung buhay. Pero napapansin ko, iba si Sir kumpara sa mga naging amo ko dati.
Minsan habang naglalagay ako ng tsaa sa mesa niya, napansin niyang nanginginig ang kamay ko. "You are tired?" Tanong niya. "A little, sir, but I'm okay." "You work too much. Tell Madam House Manager if you need rest." "Yes, sir. Thank you." Hindi ko alam kung bakit. Pero yung simpleng concern na yon tumatak sa akin. Hindi naman kami madalas mag-usap noon. Pero sa tuwing magkakausap kami, maayos siyang magsalita at mabait. Hanggang isang gabi, doon nagsimulang magbago ang lahat. Naalala ko, gabi na noon, tapos na rin ang mga trabaho namin. Papunta na ako sa quarters nang marinig ko siyang tumawag. "Maris." Lumingon naman ako. "Yes, sir." "Can you bring me tea to my study room?" "Yes, sir." Nang dalhin ko yung tsaa, kumatok muna ako. "Come in," sabi niya. Pagpasok ko, nakita ko siyang nakaupo at may hawak na lumang picture frame. Mukha siyang malungkot nung oras na yon. Nilapag ko yung tea. "Sir, your tea?" "Thank you, Maris." Hindi ako agad lumabas kasi parang may gusto pa siyang sabihin. Tumingin siya sa litrato, tapos sa akin. Tapos sinabi niyang, "This is my wife." Lumapit ako ng kaunti para makita. Maganda yung babae. Mukhang mabait din katulad niya. "She passed away." Dagdag niya. I'm sorry, sir." Tumango siya. "It was very hard for me and for my son." Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Amo ko siya. Pero nang mga sandaling yon, parang hindi amo ang kaharap ko. Parang isang lalaking nag-iisa. "Life is different when you lose someone." Sabi pa niya. "Yes, sir." "Are you married, Maris?" "No, sir." "Boyfriend?" I smiled awkwardly. "None, sir." Para siyang nasurpresa sa sinabi ko. "You are beautiful, why?" Napangiti naman ako at nahiya. I don't know, sir. Maybe not my time." Tumango siya tapos bahagyang ngumiti. "Sometimes, love comes late." Hindi ko alam kung bakit pero parang may kakaibang init akong naramdaman sa dibdib ko sa sinabi niyang yun. Simula noon, paminsan-minsan na kaming nagkakausap. Hindi man madalas, pero sapat para mapansin kong unti-unti ko na siyang hinahanap. Kapag uuwi siya galing trabaho, napapasilip talaga ako. Kapag tatawag siya ng utos, parang natutuwa ko. Kapag napapangiti ko siya, parang achievement yun para sa akin. Hanggang sa isang araw, habang nagdidilig ako sa garden, lumapit siya. "You like plants?" Tanong niya. Yes. My mother has many plants in the Philippines, sir." Tumango siya. "My wife loves plants too." Tahimik kami sandali. "You remind me of her kindness." Parang tumigil ang mundo ko sa narinig ko noon. Hindi ko alam kung anong mararamdaman ko. Matutuwa ba? O malulungkot? Pero isang bagay ang sigurado ko. Doon miski nagsimulang magbago ang tingin ko sa kanya. Hindi lang siya amo para sa akin. Hindi ko man inaamin noon, pero may kung ano-anong nabubuo o unti-unting nabubuo sa puso ko. Isang damdaming alam kong bawal. At isang damdaming hindi ko rin naman inaasahan. At doon nagsimula ang kwento ng pag-ibig na akala ko'y hindi ko mararanasan kailanman. Sa totoo lang, nahihiya pa rin akong ikwento to. Kasi kahit anong isipin ko noon, alam kong mali yung unti-unting nararamdaman ko. Amo ko siya, biyudo man siya at dalaga ako. Pero may limitasyon pa rin dapat. Pero sabi nga nila, hindi mo mapipigilan ng puso kapag kusa na itong kumabog para sa isang tao. Pagkatapos ng gabing nagkausap kami sa study room niya tungkol sa yumaong asawa niya, parang mas naging komportable na siya sa akin. Hindi naman yung tipong sobra kami kung magkwentuhan. Pero naging madalas yung mga simpleng usapan. Minsan tatawagin niya ako. "Maris, can you prepare tea?" "Yes, sir." Pagdadalhan ko naman siya. Sasabihin niya minsan, "Sit for a while." No, sir, I'm okay." "It's okay, just 5 minutes."
Sa 5 minutong yun, magtatanong lang siya tungkol sa buhay ko sa Pilipinas. How's your family? Do you miss home? What food do you like? Sasagot lang naman ako ng maayos. Pero sa loob ko, hindi ko maipaliwanag yung saya na nararamdaman ko. Kasi ba naman sa tagal kong nag-a-abroad, ngayon lang ako nagkaroon ng amo na ganun ka-gentle makitungo at nagtatanong ng mga personal kong buhay. Hanggang sa napansin ko rin, pati palang mga anak niya mababait din. May mga respeto sa mga katulad namin. Hindi sila bastos, hindi rin sila naninikaw. Pero ang mas napapansin ko talaga ay si Sir Rahim. Kapag pagod siya, kitang-kita ako sa mga mata niya. Kahit na pag malungkot siya. At ewan ko ba, parang pag malungkot siya, gusto ko na lang siyang pasayahin kahit sa simpleng paraan lang. Isang gabi, napansin kong hindi siya kumain ng dinner. Nalaman ko sa kusina na nasa study room siya. Hindi ko alam kung anong pumasok sa isip ko pero sinubukan ko. Nagluto ako ng simpleng chicken soup, Filipino style. Kinakabahan akong kumatok. "Come in," sabi niya. Pagpasok ko, nilapag ko yung tray. Sir, I made soup for you." Tumingin siya na parang nagulat. "Really?" "Yes sir, this is Filipino soup." Tinitigan niya ako ng sandali tapos ngumiti. "Thank you, Mariz." Umupo siya at tinikman yon. Tahimik lang akong nakatayo. Tapos sinabi niyang, "It's good." "Really sir?" "Yes, very comforting." Huminto siya sandali. Then may dinagdag siya. "I haven't eaten something like this since my wife passed." Parang may kumurot sa puso ko dahil alam kong binobola niya lang ako. "I'm glad you like it, sir." Tumingin siya sa akin ng mas matagal kaysa dati. "You are very thoughtful, Mariz." Hindi ko kinaya yung titig niya, kaya nagpaalam na ako. "Good night, sir." "Good night, Mariz." Paglabas ko ng study room, doon ko napagtanto. Mukhang delikado na yung nararamdaman ko. Parang napapasobra na yata ako. Kasi hindi na lang to paghanga sa mabait kong amo. May saya na akong nararamdaman kapag kasama ko siya. May kaba kapag malapit siya. At may lungkot kapag hindi ko na siya nakikita buong araw. Pinipigilan ko ang sarili ko noon, Miss Kay. Lagi ko ang sinasabi, "Amo mo yan, Mariz. Mag-iingat ka." Pero may mga pagkakataon talagang sinusubok ka. Isang hapon, nasa garden na naman ako at nagdidilig. Bigla siyang lumapit. "You like working here?" Tanong niya. "Yes, sir." "Are you happy?" Napaisip ako. Yes, sir." Tumango siya. "I'm glad. I want my house to be peaceful for everyone." Tahimik kami sandali hanggang sa umupo siya sa bench. "Sit, Mariz." Nag-alangan pa nga ako. "It's okay, no problem." Umupo naman ako sa dulo, yung may distansya. Tapos, nagtanong siya, "Do you ever feel lonely working abroad?" Napabuntong hininga naman ako. "Yes sir, sometimes." Tumangutango siya. "Me too." Nagulat pa ako. "But you have family here, sir?" "Yes, I have. But loneliness is different when you lose your partner." Tahimik kami ulit. Hanggang sa sinabi niya, "I tried to move on, but it's hard." Hindi ko alam kung saan ako humugot ng lakas ng loob pero nasabi kong, "Sir, your wife would want you to be happy." Tumingin siya sa akin ng matagal. "Do you think so?" "Yes, sir. Even if happiness comes unexpectedly." Kinabahan ako sa sinabi niya. "I think happiness is always a blessing, sir." Ngumiti siya. "Thank you, Mariz." Simula noon, mas naging malalim pa ang pakikitungo niya sa akin. Tapos minsan, nagkakwento na siya tungkol sa kabataan niya, pati na sa negosyo niya. "Do you believe a man can love again?" Napalunok ako. "Of course, sir. Even at my age." "Age doesn't matter, sir." Tumango siya. Then he said the words that shook my heart. "You make this house feel alive again, Mariz." Parang tumigil ang paghinga ko noon. I don't know why,
But when you're around, I feel less alone. Hindi ako sumagot. Hindi dahil ayaw ko, kundi dahil natakot ako. Tumayo na ako noon. I should go, sir. Hindi naman niya ako pinigilan. But before I reached the door, he said, Maris, lumingon ako. Thank you for bringing a warm back into my life. Paglabas ko ng room na yon, nanginginig ang tuhod ko. Kasi alam ko na hindi na lang ako ang may nararamdaman. May nabubuo sa pagitan naming dalawa. Sa puntong ito ng kwento ko, Miss Kay, aminado ko sa sarili ko na nahuhulog na ako kay Sir Rahim. Kahit anong iwas ko, kahit anong paalala ko sa sarili ko na amo ko siya, wala na. At mas lalo pang naging mahirap dahil ramdam kong hindi na rin ako basta kasambahay lang sa paningin niya. Mas naging madalas pa nga ang pag-uusap namin sa study room. Simpleng kwentuhan lang naman. Isang gabi noon nung tinawag niya ako ulit. Maris, are you busy? No, sir. Come on. Can you sit with me just for a while? Umupo ako sa may sofa. Medyo may distansya pa rin. Dahil amo ko pa rin siya. You look beautiful tonight. Parang natigil ang mundo ko. Sir, I mean, you look happy. It suits you. Napangiti pa ako at nahihiya. Thank you, sir. Huminga siya ng malalim na parang may gusto siyang sabihin sa akin. Maris, can I ask you something personal? Yes, sir. Do you feel comfortable with me? Yes, sir, of course. Tumangutango siya ng marahan. I feel comfortable with you too. More than I expected. Hindi ko alam kung bakit pero grabe yung bilis ng tibok ng puso ko nung oras na yon. Since my wife died, I never allowed anyone to get close. Tumingin siya sa akin ng diretso. But you came into this house quietly and changed something in me. Napalunok ako noon at hindi ako makapagsalita. Tumayo siya noon at dahan-dahang lumapit sa akin. Hindi ako makagalaw sa kinauupuan ko. Tumigil siya sa harapan ko. Maris? Yes, sir? Napakalambing ng boses niya. I don't want to disrespect you or make you uncomfortable. Tumango lang ako at kinakabahan. But I need to be honest. Bahagya siyang yumuko para magpantay kami ng tingin. I want to hold your hand. Is that okay? Parang nawalan ako ng hangin. Pero imbis na umatras, dahan-dahan kong iniabot ang kamay ko. Maingat naman niya itong hinawakan. Nakaramdam ako ng init. Init na hindi ko pa nararanasan. You're shaking, sabi niya. Cause I'm nervous, sir. So am I. Napangiti na ako sa sinabi niya. Sandali pa kaming magkahawak ng kamay. Hanggang sa hinaplos-haplos niya ang likod ng palad ko. Tapos bumulong siya. I want to touch you, but only if you allow me. Doon ako tuluyang natigilan. Alam kong yun na yung linya na magbabago ng lahat. Pwede pa naman akong umatras, pwede naman akong humindi. Pero sa halip, dahan-dahan akong tumango. Hindi ko na alam kung puso ko na ba ang nagdesisyon o ako. Hindi na ako nagpakipot pa. 30 na ako. Patanda na ako ng patanda at hanggang ngayon wala pa akong nararanasan. Siguro ito na yung time na yon. Maingat niyang hinaplos ang pisngi ko. You're very precious, Maris. Napapikit ako sa lambing ng boses niya. Hindi ko namalayan, napalapit na rin ako. At nang gabing yon, tuluyang nawala ang pagitan naming amo at kasambahay. Nang maglapat ang labi namin ni Sir, grabe ang sarap, Miss Kay. First time ko talaga. Kaya naman pumikit ako. Ninamnam. Hindi ko maikakaila na alam kong nung oras na yon, handang-handa na ako. Ready na akong ibigay ang pagkababae ko sa kanya. Nung time na yon, tinanong niya pa ako, pwede daw ba? At ako hindi na ako nagpakipot. Tumango talaga ako. Yes, sir. At yun na nga, Miss Kay. Sa sahig, sa sofa, sa carpet. Doon ang unang beses na may nangyari sa amin. Grabe pala talaga, no?
Hindi ko alam kung ako lang ba yung nagulat o baka naman kasi wala pa akong nakikita. Kaya parang naging OA ako sa reaksyon ko. Pero grabe. At doon, nagulat din siya. Nung malaman niya, na birhen pa ako. Hindi ko na miss kay idadetali pa ang mga sumunod na nangyari. Pero ang masasabi ko lang, hindi ako nakaramdam ng takot. Hindi ako nakaramdam ng puwersa. Naramdaman ko nga yung pagiging maalaga niya. At yung init na ngayon ko lang naramdaman at naranasan. Na sa unang pagkakataon, may lalaking humawak sa akin. At pagkatapos nun, iika-ika akong naglakad. Akala ko nga magiging awkward na kami. Pero kabaliktaran pa nga ang nangyari. Mas lalo siyang naging maalaga noon. Tuwing nakikita niya ako sa kusina, "Did you eat already?" "Yes, sir." "Make sure you rest." Minsan naman pag napapadaan siya, "Maris, don't overwork yourself." May mga pagkakataon pa nga na aabutan niya ako ng prutas. "For you." Unti-unti, mas naging sweet siya. Hindi yun lantaran sa harap ng iba. Pero pag kaming dalawa na lang, napaka-sweet niya. Kahit na sa maliliit na paraan. Hanggang sa maulit ng maulit yon. Nung isang gabi tinawag niya ako ulit. "Can you stay again?" Okay. Mas komportable na ako noon. At mas malapit ng upuan ko kaysa dati. Nagkwentuhan lang naman kami. Hanggang sa huminto siya sa pagsasalita at tumingin na sa akin. "I miss you," he said. Napalunok ako. "But I see you every day, sir." He smiled. "It's different when I don't get to be close to you." Hindi ko na napigilan ang sarili kong umiti. Dahan-dahan niya ulit tinawakan ang kamay ko. At this time, hindi na ako kinakabahan. Kundi kinikilig na. Sanay na rin ang puso ko sa kanya. At muli, naging mas malalim ang gabi naming dalawa. Muli kong binigay ang pagkababae ko sa kanya. At sa bawat gabi na magkasama kami, mas lalo naming nakilala ang isa't isa. At totoo, napakalambing niya. Minsan sasabihin niya, "You brought color back into my life." O kaya naman, "I never thought I could feel this again." At ako, sa bawat salita ng yun, lalo naman akong nahuhulog. Pero kasabay ng saya may takot din naman. Kasi alam ko namang amo ko siya. Napakababa ko. May mga anak siya. May mundong pwedeng humusga. Pero sa tuwing kasama ko naman siya, nakakalimutan ko lahat. Bastang alam ko lang, masaya ako sa piling niya. At sa unang pagkakataon sa buhay ko, naranasan kong mahalin ako at maramdamang mahalaga ako sa isang lalaki. Hindi ko man alam kung saan nahantong to, pero sa mga panahong yun, pinili muna naming dalawa. Nanamnamin muna ang bawat sandali na magkasama kaming dalawa. Kahit lihim. Dahil dun lang namin naramdaman na hindi kami nag-iisa. Pagkatapos ng lahat ng iyon, si Sir Rahim hindi na maikakailang pagbabago sa pagitan namin. Hindi man naging lantaran yun sa harapan ng iba, pero sa maliliit na bagay, ramdam na ramdam ko ang pagiging malambing niya. Minsan, lihim niya akong aabutan ng mga tsokolate o kaya ng regalo. "For you, don't tell the others." Bulong pa niya sabay ngingiti at kikindatan ako. At ako, parang dalaga na kinikilig sa simpleng atensyon na yon. Hindi rin nawala o hindi na rin nawala yung mga gabi na magkausap kami palagi sa study room. Naging mas malalim ang samahan namin. Isang gabi, magkatabi kami nung nakaupo. Hinawakan niya ang kamay ko. "You changed me, Maris." Napatingin ako sa kanya. "But how, sir?" "I was just existing, not living. But when you came, I felt alive again." Hindi ko na napigilan ang sarili kong ngumiti. "I'm happy if I make you feel that way." Huminga siya ng malalim, tapos sinalikan ng likod ng kamay ko. Marahan at may respeto. "You are important to me. I know that. I am the lucky guy." Sa mga sandaling yon, pakiramdam ko kumpleto na ako. Pero hindi nagtagal. Nung lumipas ang buwan, may napansin akong pagbabago sa katawan ko. Madalas na akong nahihilo,
nawawalan rin ako ng ganang kumain. At minsan nga, nagsusuka ako ng hapon, hindi sa umaga. Kaya kinabahan ako. Noong una iniisip ko baka naman pagod lang ako. Hanggang sa nakumpirma ko na nagdadalang tao nga ako. Parang tumigil ang mundo ko. Napaupo ako, hindi ko alam kung iiyak ba ako o matutuwa. Halo-halo yung emotion ko noon. At nung gabi na tinawag ako ni Sir sa study room, ako mismo ang nagsabi sa kanya na, "Sir, I need to talk to you." Napansin niyang seryoso ko. "Is everything okay? Can we talk privately?" Tumango siya. Pagpasok namin sa study room, hindi ko na napigilan ang kaba ko. Nanginginig ang kamay ko noon. "What is it, Maris?" "I'm nervous." Huminga ako ng malalim. "Sir, I'm pregnant." Natahimik ang buong kwarto noon. Tinitigan niya lang ako. Hindi ko mabasa yung reaksyon niya kaya kabadong-kabado talaga ako noon. Takot na takot ako. "I'm sorry, sir. I didn't plan this." Hindi ko na natuloy ang sasabihin ko pa dahil bigla siyang lumapit at tinawakan ang magkabilang balikat ko. "You're pregnant." Tumango ako. Naiiyak na ako. Tapos, bigla na lang siyang gumiti. Tumawa. Para akong nakahinga noon. "Why are you apologizing?" Nagulat ako. I thought you would be angry." Naapakamot siya ng ulo. "No, Maris. A child is a blessing." Hindi ko napigilan ang luha ko sa narinig ko. Hinawakan niyang tiyan ko ng marahan. Parang may pag-iingat at paggalang. "This is my child." Tumango ako at umiiyak. "Then I will take responsibility. I know that I am the only one to you." Akala ko hanggang doon lang. Pero sumunod pa niyang sinabi sa akin ay ang mas kinagulat ko. "I want to marry you, Maris." Sir, I will make you my wife. My second wife." Napatakip ako ng bibig sa gulat. Hindi ko akalaing aabot sa ganun. "I don't want you or your children to feel hidden." Dagdag niya. Natakot ako sa isang bagay. "Your son, sir. What if they get angry?" Umiling siya. "Leave that to me." Kinabukasan nga, kinausap niya ang 2 anak niya. Hindi ako mapakali nun. Pero laking gulat ko nang tawagin nila ako. Nakaupo nun si sir. Katabi niya ang 2 binata. Kinakabahan ako nun. Then the eldest spoke in English. "Our father told us everything." Napalunok ako. We were surprised. But we also saw how he changed this past month. Dagdag naman ng bunso. Ngumiti sila. "That's because of you." Nanlaki ang mata ko. "And the baby," sabi ng panganay, "is still our sibling, so we will accept." Hindi ko napigilan ang pag-iyak ko. Nag-thank you talaga ako at humingi ng tawad sa kanilang 2. Umiling lang sila. "Don't be. Just take care of our father and our sibling." Nang mga sandaling yun, parang nabunutan ako ng tinik sa dibdib. Hindi naging magulo. Hindi naging komplikado. Tinanggap nila ako kaagad. Lumipas sa mga linggo, mas naging maalaga si sir. Sinisigurado niyang hindi ako napapagod. "Don't leave heavy things. Just rest more, eat properly." Minsan sasabihin pa niya, "I can't wait to see our baby." At ako, bawat araw na lumilipas, mas lalo kong nararamdaman na tama ang nangyari sa amin. Hindi to planado at hindi to perpekto sa paningin ng iba. Ngayon, malapit akong magbakasyon. Babalik ako ng Pilipinas, dala ang balitang matagal nang hinihintay ni inay. At ito, ang lihim na gusto kong iwan sa dulo ng aking pag-amin. Hindi ko alam kung bakit hindi naging mahirap ang buhay pag-ibig ko. Hindi katulad ng iba na maraming komplikado. Yung sa akin, Miss Kay, wala. Dumating siya sa buhay ko nang hindi ko naman siya hinahanap. Minahal niya ako ng walang pagdududa. Tinanggap ang batang dinadala ko ng buong puso. Ngayon sa pagbabalik ko ng Pinas, sasabihin ko kay inay na magkakaapo na siya. Hindi ko alam kung anong magiging reaksyon niya. Ngayon nga kapag iniisip ko, natatawa ako sa magiging itsura niya. At sa wakas,
Ngayon, Miss Kay, masasabi ko na rin, naranasan ko na rin na mahalin at magkaroon ng pamilya o bumuo ng pamilyang hindi ko akalain na magkakaroon talaga ako. Ito po yung kwento ng buhay ko. Maraming salamat po sa pakikinig sa maiksing kwento ng aming love story na binahagi ko sa inyo.